What's up mga loves? Another day, another vlog. So may nagtanong nga sa akin kung paano ko raw ginagawa yung banana bread ko. So ito nga at ituturo ko na sa inyo. So dahil nga meron akong dalawang hinog na saging, meron akong dalawang overripe na saging, kaya ito at napag-isipan kong gawin na lang siyang banana bread. So ito na nga at minekos-mekos or dinurog-durog ko na yung aking hinog na saging. Then after nyan, nilagyan ko na nga ng itlog. Then, minikos-mikos ko na naman uli. So, ang nilagay ko ng itlog dyan ay 2 peraso. After ko nga mikos-mikosin sa unang paglagay ko ng itlog, ay dinagdagan ko uli ng isa pa. And then, minikos-mikos ko na naman uli. Pagkatapos nga ay kumuha na ako ng baking soda at asin. Nilagyan ko ng tig-1 teaspoon na asin at 1 teaspoon ng baking soda. At minekos-mekos ko na naman po uli mga labs. So wala pong kamatayang mekos-mekos din. Kumuha po ako ng brown sugar at nilagyan ko ng 1 cup of brown sugar. 1 cup nga lang pala ng brown sugar ang nilagay ko dyan dahil maglalagay pa ako ng 1 cup uli ng evap milk. At pagkatapos nga niyan ay kumuha ako ng strainer. Naglagay na rin ako ng all-purpose flour sa ating cup. 2 cup nga ang nilagay ko. Saktong-sakto naman at 2 cup nga lang yung aking all-purpose flour. Pagkatapos nga niyan ay in-strain ko na para naman hindi magbuo-buo ang ating mixture. And then pagkatapos ay minekos-mekos ko lang uli yan mga labs. Hanggang sa ma-achieve natin yung gustong consistency. Ayan na nga at nabubulol na naman ako sa word na yan. So dahil parang hindi ko pa nakikita ang kanyang pagka medyo malapot, kumuha ako ng 1/3 cup of oil. So kung gusto nyong gamitin or gumamit ng butter o di kaya margarine, pwede na din naman. Pero ako ang ginamit ko ay cooking oil. At ayan na nga, medyo okay na ang kanyang consistency. At minekos-mekos ko na nga siya mga labs. So pagka okay na ang kanyang consistency, ay pwede mo na siyang ilipat sa kanyang lagayan. Kaya ayan nga, at kinuha ko na nga mga labs ang kanyang paglalagyan. Pinahiran ko na nga yan ng oil sa bawat gilid at pati yang sa baba. Para naman pag naluto na siya ay hindi masyadong dumikit. Pero kung meron kayong parchment paper ay mas mainam po na yun ang gamitin nyo. So, ayan na nga. Pagkatapos nga niyan ay nilagay ko na yung ating mixture. So, ang ganda nga ng mixture natin na yan mga labs. I-flat mo nga lang ang pagkalagay at ayusin mo na pantay-pantay siya para maganda ang kanyang lapat. Kung gusto mo naman ay pwede mo siyang itak-tak-tak-tak. Meron nga pala din akong mga dinurog na chocolates. Nilagyan ko na rin siya sa ibabaw. At naglagay na rin ako ng mani sa ibabaw niya. Wala akong ibang mani pero meron akong happy mani. Kahit anong gusto nyong ipang toppings dyan, okay lang. Napainit ko na nga kaganina ang oven at dahil mainit na, inilagay ko na nga ang ating mixture sa 180 degrees. 40 minutes naman mga lab. Maya-maya pa ay tinusok ko na siya ng stick at medyo wala na ngang lumalabas or dumidikit na mixture. Kaya ayan, tinakpan ko muna at maya-maya lang ay okay na siya. Ready na siya to eat mga labs. So ayan na nga. Kinuha ko na siya at nilagay ko na sa mesa. It's time to hiwa-hiwa na this. So ang ganda nga ng kulay ng pagkaluto niya mga labs. Ayos na ayos lang. Kaya parang mauulit pa to. Bala ko nga i-try na magbenta nito kaya pwede nyo rin tong gawin. It's sticky man time. Talaga namang napakasarap. Try nyo na para hindi mga sayang ang mga overripe na saging nyo dyan sa bahay. Ganito lang ang gawin nyo. Napakamura at masarap pa. Bye!